pray natin na mapalitan na lahat yan. I would like to share to you this morning about when God responds to impossible situation. Yan po yung kamagat. And in 2 Kings chapter 6 verse 24 hanggang sa 2 Kings chapter 7, meron pong kwento. No? Pastor, you have your great interpreter, so I can teach directly in our own tongue. Right? So, yeah. But you can follow the outline. It's in English. Praise the Lord. So, meron pong famine or crisis na nangyari sa bayan ng Israel. And probably it happened around 800 BC. 850 BC. Nagkaroon po sila ng matinding famine. Para magkaroon po kayo ng ideya kung gaano katindi yung famine, I would like to read to you in Tagalog para mas lalo po nating maintindihan. Alright? So, ang ating bansa ngayon, I believe we are in deep crisis, right? We are in a very difficult situation. No? Napakagulo ng ating Senado, ang taas ng mga bilihin. So, parang matatawag natin na nasa pagharap tayo ng krisis ngayon. So, in 2 Kings chapter 6, ito po yung background ng ating pag-uusapan. So, gusto kong basahin natin para malinaw sa ating lahat. In verse 24, kinalaunan, tinipon ni Haring bin Hadad ng Aram ang kanyang buong hukbo at nilusob ang Samaria. Dahil dito, nagkaroon ng malaking tagutom sa lungsod hanggang sa nagsitaasan ang mga bilihin. Right? So, parang siyang siya. Right? Ang halaga ng ulo ng asno ay 80 pirasong pilak at ang isang gatang na dumi ng kalapati ay 5 pirasong pilak. Kung i-convert po natin ang value na ito sa peso ngayon, ang sabi, no, kung tama yung aking pagre-research, ang sabi, yun daw pong ulo ng asno ay nagkakahalaga ng, yung isa sabi, $160 to $200. Yung isa naman medyo extreme, sabi daw, around nasa 8,000 peso to 10,000 peso ang halaga ng ulo ng asno. Now, I want you to imagine this. Yun pong asno, considered po yan na unclean. Hindi po yan pinapakain sa lumang tipan. Pero makikita po natin, pinatos na nila sa sobrang crisis. Wala silang makain. The reason kung bakit umusbong yung matinding krisis sapagkat yun pong bansa ng Syria, pinaligiran po sila, nilusob po sila. They cannot come out from the city of Jerusalem. Hindi sila makalabas. Kaya nakaabang ang kalaban doon. Kaya wala nang pagkain na pumapasok sa kanilang bayan. And nakaposisyon sila doon sa, kung tawagin, Dotan na lugar. At doon sa Dotan, kaya tinawag siyang Dotan kasi it means two wells. So nakaposisyon sila kung saan merong supply ng tubig. Probably during this time, kulang ang kanilang supply sa tubig. Kulang pa ang kanilang supply sa pagkain. Kaya pati yung kanilang asno na hindi naman talaga pinapakain ay pinatos na nila ngayon. Noong unang panahon, yung ulo hindi naman kinakain. Pero kahit ulo ng asno, pinag-aagawan. Magkano daw yung presyo? Sa piso, ang sabi daw, 8,000 to 10,000. Kamahal na. Alright? And then, eto pa, sa sobrang gutom nila, pati dumi ng ibon, kanilang pinagbibili na at kakainin. Are you following? Nasundan niyo ba ako? Okay? Sabi ko, ang isang gatang na dumi ng kalapati ay 5 pirasong pilak. Kung i-convert daw natin sa ating panahon ngayon, nagkakahalaga daw po ito ng 3,000 to 4,000 pesos. Dumi lang ng kalapati. Sino sa dito nakakain ka na ng dumi ng kalapati? Ha?
So mga kapatid, itong krisis na kanilang kinakaharap, no, mas matindi po ito, hamak isa sa ating krisis na kinakaharap ngayon. Sino ditong makakapagsabi na, Pastor, nasa krisis ako ngayon? O wala na. Di ba? Kasi meron pang mas matinding krisis na nakaranas. Verse 26, isang araw, habang dumaraan ang hari ng Israel sa itaas ng pader, may isang babae na sumigaw sa kanya, tulungan po ninyo ako, mahal na hari. Now, ano daw yung problema ng babae? Sumagot ang hari, kung hindi ka tinulungan ng Panginoon, paano kita matutulungan? Wala akong trigo o katas ng ubas na maibibigay sa'yo. Can you imagine kung gaano kalala ang kanilang krisis nung unang panahon na kahit maging yung hari wala na siyang trigo, wala na rin siyang makain? Krisis nila. Anong maibibigay ko sa iyo? Pagkatapos nagtanong ang hari, ano ba ang problema mo? Sumagot ang babae. Sinabi po sa akin ng babaeng ito, may kasama siya, no? Kainin natin ang anak mong lalaki at bukas ang anak mo namang lalaki. Nakita niyo yung krisis nila? Wala yan sa krisis natin, di ba? Yung krisis natin wala sa krisis na kinakaharap nila noon. To the point na nagiging cannibal sila. Sa sobrang gutom, kinakain na nila ang kanilang mga anak. Now, I assume na hindi pa tayo umabot sa ganon. Amen? Marahil namalimos ka, pero yung kainin mo, yung sarili mong anak para lang makasurvive ka, mga kapatid, that's extreme. Alright? So, sabi now, ang concern ng babae, wala kang makita ditong concern ng pagmamahal ng kanyang anak eh. Ito ang kanyang pinaglalaban, verse 29. Kaya niluto po namin ang aking anak at kinain. Alright? Nang sumunod na araw, sinabi ko sa kanya na ibigay na niya ang kanyang anak para makain namin. Pero itinago niya ito. So pinaglalaban ng babae, hindi yung pagmamahal niya sa kanyang anak, kundi yung makain man lang. So nang marinig ng hari, ang sinabi ng babae, pinunit niya ang damit niya sa sobrang kalungkutan. Habang naglalakad siya sa gilid ng pader, nakita siya ng mga tao na nakasuot ng sako na nakasuson sa kanyang damit dahil sa pagluluksa niya. Sinabi niya, parusahan sana ako ng matindi ng Panginoon kung hindi ko mapuputol ang ulo ni Eliseo na anak ni Shaphat sa araw na ito. So, galit na galit siya kay prophet kasi ang akala niya, it was because of the prophet kaya nagkaroon ng famine. So, nakaupo ngayon si Eliseo sa bahay niya na nakikipag-usap sa mga tagapamahala ng Israel. Na ito ang maganda ngayon dahil yun pong mga leader ng Israel ay nagkaisa. Pumunta sila ngayon kay Eliseo nakipag-meeting. Marahil kasama na dito yung panalangin. Humihingi sila ng payo. And this is, nakita ko dito yung magandang liwanag. No? At ang sabi, nakaupo si Eliseo sa bahay niya na nakikipag-usap sa mga tagapamahala ng Israel nang magsugo ang hari ng mensahero para mauna sa kanya doon kay Eliseo. Pero bago dumating ang mensahero ng hari, sinabi ni Eliseo sa tagapamahala, no, andun yung kanyang mga kamiting, tingnan ninyo, isang mamamatay tao, tinutukoy dito yung hari, ang nagpadala ng tao para pugutan ako. Kapag dumating na ang taong iyon, isara ninyo ang pinto at huwag siyang papasukin. Ang hari mismo na kanyang amo ay kasunod niya. So, nakasunod din yung hari. And then, nang dumating silang dalawa, habang nagsasalita si Eliseo, dumating ang mensahero ng hari at sinabi, ang Panginoon ang nagpadala ng paghihirap sa atin. Bakit hihintayin ko pa na tumulong siya? So, I mean, there is a question here, why did God allow this national and spiritual crisis to happen in Israel? Why do you think God allowed this level of crisis, famine, to happen in the nation Israel? Now, let me give you a few reasons. Number one, because they repeatedly violated
God's covenant. Now, sinadya ko po na ibahagi itong mensaheng ito because ito po ay parang walang pinagkaiba sa kalagayan ng ating bansa ngayon. And the reason is that they repeatedly violated God's covenant. Now, 400 to 500 years ago, bago po ang insidenteng ito, meron pong covenant ang Panginoon sa Israel. At ang Israel, meron silang covenant sa Diyos. So this is a covenant between God and Israel. Now, ito pong covenant na ito, na-establish po ito nung sila po'y lumabas from Egypt. At mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 28. Now, take note because ang covenant ay dapat tinutupad. Sabi mo sa katabi mo, ang pangako ay dapat tinutupad. Now, remember that God is a faithful God. He is just. He is love and yet He is just. Kung ano yung ating napagkasunduan sa Kanya, ito'y Kanyang tinutupad. At kapag hindi naman natin ginagawa, you will reap the consequence. So, the reason kung bakit nangyari ito sa bayan ng Israel because they violated God's covenant. And what was the covenant of the Lord? If you go back in Deuteronomy chapter 28, makikita po natin that those chapters talks about the blessings of obedience and the consequence of disobedience. So, merong covenant na pinag-usapan. So, para hindi tayo masyadong magtagal, gusto kong i-highlight po sa inyo yung covenant na kanilang vinolate sa Panginoon na dahil dyan, nangyari sa kanila ito. Now, as I'm preaching this, I want you to reflect what's happening in our nation right now. Because this is parallel truth with what's happening in our nation. Okay? Now, ang sabi, kapag kayo ay nag-obey, tumupad sa ating kasunduan, ang sabi ng Panginoon, yung chapter 1 hanggang verse 1 ng 28 hanggang 14, lahat yun mga pagpapala. Ang tindi ng mga pagpapala na binitawan ng Lord kapag ikaw ay nagtupad. Amen. Nakakalungkot, pati yung ating tupad. Alam niyo yung tupad na lang ng Pilipinas, hindi pa tumutupad. At ito pa ang nakakatawa, pati yung nagtatrabaho sa tupad, hindi rin tumutupad sa kanilang trabaho. Nagpapicture, alam ko yan kasi si Pastora nagiging pinuno ng tupad. Naging leader siya ng tupad. Namumroblema siya kasi hindi pumapasok yung mga kasama niya, pero kailangan niyang isama doon sa listahan. Sabi ko, nakakapag-compromise ka pa dyan. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo nang anuhin yan. Natanggap niya yung sweldo. Pag-Jollibee mo ko. Yan, no? I'm just joking, no? But, yeah, nakakalungkot. Yan po ang nangyayari ngayon sa ating bayan. So, basahin po natin, after the promises, the blessing of obedience, pinakita dito isa sa mga consequence if you violate God's covenant. Here's what happened. Ito nangyari po ito. Ang covenant nila, na-establish ito probably 1,200 BC. And then, yung nangyari ngayon na crisis, nangyari siya 800 BC. So, kung titignan po natin, gaano kahaba bago inimplement ni Lord ang consequence. Makikita natin yung haba din talaga ng pasensya ng Panginoon. Pero makikita din natin, mga kapatid, na kahit mahabagin ang Diyos ay talagang righteous din. And He is a righteous judge. Kaya, kung ano yung napagkasunduan, nangyari sa kanila. Now, sa verse 15, tingnan natin, subalit, kung hindi kayo susunod sa Panginoon, na inyong Diyos, ay hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya, at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Verse 53, talon tayo. Sa panahong pinapalibutan kayo ng mga kaaway. Exactly, right now, sa 2 Kings, pinapalibutan sila ngayon ng mga kaaway. Kakainin ninyo ang inyong mga anak. Nangyari. Prophecy fulfilled. Kasi hindi nga sila sumunod. Sabi dito, kakainin ninyo ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Panginoon.
na inyong Diyos dahil sa sobrang gutom, kahit na ang mahinahon at napakabait na tao sa inyo ay hindi na maaawa sa kanyang kapatid. Bantayan mo, baka mahinahon yung katabi mo. Ha? Darating din yung araw, hindi na daw sila magiging mahinahon, wala nang awa. Sa minamahal niyang asawa at sa natira niyang anak, hindi niya sila bibigyan ng kinakain niya lamang ng kanyang anak dahil natatakot siyang maubusan ng pagkain. So, wala na din yung love, wala na din yung anak ko to, wala nang pinaglalaban. Ang pinaglalaban na lang dito ay yung makakain. Right? Hindi niya sila bibigyan ng kinakain niyang laman ng kanyang anak dahil natatakot siyang maubusan ng pagkain. Ganyan ang mangyayari sa inyo sa panahon na papalibutan ng inyong mga kaaway ang lahat ng lungsod ninyo. Kahit na ang mahinhin at napakabait na babae ay magiging mabangis sa kanyang minamahal na asawa at mga anak. Biruin nyo to, yung mga asawa talaga mahilig mangain, ng mga asawa at mga anak. Itatago niya ang kanyang anak na kakapanganak pa lang. At ang inunan nito, yung placenta, para kainin ng lihim. Dahil natatakot siyang walang makain habang pinapalibutan ng inyong mga kaaway ang mga lungsod. As I reflect from this passage, the only Christian nation in Asia is our nation, Philippines. The same as true with the nation Israel. Sa mga nakapaligid na bayan ng Israel, sila lang din ang mananampalataya sa Diyos. And yet, it happened to them. And what's happening right now in our nation is a quiet reflection of what's happening inside the church. So, this is tough message, but we need to be reminded. And I assume na itong mga hindi magandang nangyayari ngayon sa ating bayan, ito ay dahil ako naniniwala, even the church, individual church, we violated God's covenant. All right? So, that's the reason, the first reason, because they repeatedly violated God's covenant. Na sino sa iyo dito yung unang makilala mo si Lord kung ano-anong binitawan nating pangako sa Kanya? Meron. Somehow, we established covenant with the Lord. And, lagi nating excuse, mga tao lang tayo. Pero, mga kapatid, lahat ng ito ay merong consequence. Number 2, they ignored prophetic warnings. Bago ang judgment ng Panginoon, laging hindi nagkukulang ang Diyos. Laging merong prophetic warning. Laging merong paalala. Ang problema ng tao, ayaw magpa-correct. Ayaw magpa-warn. Alright? So, this is the second reason why it happened to them. The third reason was that they practiced idolatry. They practiced idolatry. Now, sa ating Pilipinas, sa ating bansa, maraming mga idolatry. In fact, maraming klaseng idolatry. Yung iba pa nga, idolatry. Idolatry. ID, yung maraming ID, papakita. Mga credentials, parang you are very fun, parang gusto mo lagi kang merong mga sikat ka, ganyan, So, they practice idolatry, tumalikod sila sa Panginoon at sumamba sila sa iba't ibang diyusan. Now, ang idolatry kasi, mga kapatid, hindi lang yan yung pagsamba sa literal na diyus-diyusan or mga ribulto man or what. Anything na mas mahal mo higit sa Panginoon, that is idolatry. At ngayon, nakakalungkot sa ating bansa, sobrang sakit tignan sa mata na kahit mga pastor, mga Kristiyano ngayon, ang ingay sa social media, pinaglalaban yung kulay na ito at kulay na yan. Meron silang iba't ibang political colors. So they fought for their political colors. So, naging politiko na, naging kritiko na ang mga tao ngayon sa bawat politisyan na ayaw nila. Alright? Ako, sumagad ako sa punto nakakasawa na ang politics. And I believe that politics will never be the answer to our nation.
At ang tanging inaasahan ko na lang na kapag ang bawat isa sa atin magdisipulo. Are you following? Lalong-lalo na mga kabataan, malapit na pasukan. Alright? Now, the beauty of Athens, Ephesians, pag binalikan mo yung history, ang galing talaga ng Panginoon. Doon niya binuhos yung gospel. Unang umarangkada ang gospel sa Greece. Part ng Greece. Because during that time, yan yung, trade. Yung trading ba? Nandun yung mga barko. So, ang galing talaga ng Panginoon, doon niya ipinwesto ang gospel nang sa ganun, dahil ang labas-pasok ang tao, mabilis yung pag-spread ng kanyang gospel. From that area, to every continents of the world. Kaya nakarating sa atin yung gospel. Now, the same principles, the campuses, yung mga eskwelahan natin, yan yung ating trading area. Pagka-graduate ng mga estudyante yan, mga traders yan, mga future traders yan, mga business people yan. Kaya kapag nakuha natin yung lugar na yan, na penetrate natin yung mga campuses, malaki ang chance ay magiging next president natin, disciple mo. Amen po ba? Amen. Wala na tayong aasahan sa mga politicians na yan. I want to discourage you. Kung berde ka man, pula ka man, o anumang kulay mo, stop it. It won't help. Alam niyo kung bakit? Kahit mag-aaway-away na sila, hindi mababawasan yung milyones nila sa bangko. Amen. Amen. Straightforward. Green ka, pula ka. Habang nag-aaway-away sila, habang pinaglalaban-laban mo sila, or habang pinagtatanggol mo sila, na high blood ka sa pagkipagtanggol sila, nakaaway mo na yung pamilya mo, nakaaway mo na yung ka-churchmate mo, for defending this politics. Alam niyo, sila yumayaman ng yumayaman, samantalang tayo naghihirap ng naghihirap. Gusto kong magising kayo sa katotohanan na yon. Walang kwenta. Walang punto na ipaglaban natin yung mga yan. Tapos sa eleksyon, matatalsikan ka lang ng 500 pesos, tuwang-tuwa ka na handa ka nang mamatay para sa Kanya. Pero meron tayong Diyos na hindi nagpabaya sa atin. Amen. Amen. Siya ang nararapat na ipaglaban natin hanggang sa ating kahuli-huling hininga. So they practice idolatry. And here's what I understand. Ang Pilipino ngayon, naging idolatros tayo. Hindi man doon sa mga maling Diyos-Diyusan, pero naging idolatry natin yung mga politicians, yung politics ngayon. Very strong. Kaya, I urge you, brothers and sisters, yung isang pastor, kaibigan natin, nag-pledge sila sa Panginoon na every 7:14 ng umaga at saka ng gabi, mag-aalay sila ng prayer para sa ating bansa. Now, yung 7:14, galing po yan sa 2 Chronicles chapter 7:14. At sabi doon, kapag tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, God will heal our land. Alright? So, tomorrow, magsisimula po yung ating 21 days prayer and fasting. Nagulat kayo, Gulat kayo, So, tomorrow, magsisimula ang ating 21 days prayer and fasting. So, yung ating nakasanayan, yung mga life group ninyo, mag-live stream kayo, mag-video call kayo, sa bahay-bahay lang. Hindi kailangan pumunta kayo dito sa church natin. So, you do your 21 days prayer and fasting. Now, if you can commit every 7:14 in the morning or 7:14 in the evening, ano man ang yung ginagawa, stop for a moment. 1 minute to 2 minute prayer, you stop by and pray for our nation. At merong pangako ang Panginoon, He will heal our land. Amen? That's the practice of idolatry. Kailangang mapurga tayo sa politics ngayon. Sobrang nakakasuka. Ang hindi ko na magustuhan, Christians to Christians nag-aaway-away na dahil lang sa tao na yan. At sila yung mayaman, yung politicians na yan, yung mayaman sila, habang tayo naghihikahos sa hirap. So, if that famine or crisis happened to Israel, probably the same reason why crisis is happening in our nations. All right? Because we repeatedly violated God's covenant, we disobeyed the Lord, we ignore prophetic
warnings. There are prophecies. No ho? At makikita natin kahit sa salita ng Diyos, these warnings are being ignored repeatedly. That is why crisis happened to us. And then we practice idolatry, no? Yung idolatry sa politics. Now, so how does God respond when His people face impossible situations? Pag tumalon po tayo sa chapter 7, sobrang imposible. Alright? Pero wala pong imposible sa ating Panginoon. Again, how does God respond when His people face impossible situations? Well, God responds by doing what human effort cannot do. Do you believe that? God responds by doing what human effort cannot do and turning hopelessness into unexpected deliverance. Here's number 1. God's promise of deliverance defies human logic. God's promise of deliverance defies human logic. Napaligiran sila ng kaaway, wala nang makain, wala nang mainom, nag-aantay na lang silang mamamatay. And yet, when God responds, He responds by doing what human effort cannot do. Supernatural. So, look at number 1. God's promise of deliverance defies human logic. At minsan hinahayaan ng Panginoon ito No, na parang napaka-imposible na doon papasok ang Panginoon. Nang sa ganun makita natin no, na ang ating Panginoon ay makapangyarihan. God is sovereign. And if we can study carefully around these passages, makikita natin that God is sovereign. He is in control. Kahit sa gitna ng gyera, kayang kontrolin ng Panginoon. Alright? So, look at verse 2. Kings chapter 7, verse 1 and 2. Elisha declares, ano sabi ni Elisha? No? By this time tomorrow, wala na silang makain. Ang mahal-mahal ng mga bilihin. And yet, ang sabi ngayon ni Elisha, by this time tomorrow, bababa yung presyo. So, it defies human logic. Pwede bang sabihin na 61 na ngayon ang dollar, sabihin mo, bukas, magiging 30 na lang ang dolyar. Well, it defies human logic. Iisipin mo, that's impossible. But when God moves, alright? His deliverance defies human logic. Now, sa tindi ng binitawan na salita ng Panginoon through His prophet, sabi ngayon ng isang officer, even if the Lord should open the floodgates of heaven, could this happen? O sa ibang translation, that's impossible. That's impossible. But you know what? Sakto kinabukasan, nangyari, na-fulfill ang salita ng Panginoon. God's promises are not limited by human impossibilities. Amen? And what looks impossible to man is still possible to God. At kung ano man yung nangyayari sa ating bayan ngayon, ang trabaho natin ay hindi magbigay ng critics sa politics na yan or whatsoever. Ang ating trabaho ng Panginoon no, sa 2 Chronicles ay manalangin tayo ng mataimtim sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. At ang Diyos ang magpapagaling ng ating bansa. So God's promise of deliverance defies human logic. Number 2, God often uses unexpected people and unexpected ways. Pag gumamit ang Panginoon, kumilos ang Panginoon, minsan yung mga hindi natin inaasahan. Beyond our human logic, and most of the time, He would use unexpected people and unexpected ways. So, karamihan sa mga simbahan, para makapagpatayo ng church building na katulad nito, ang agad nasa isip ng mga tao is, sana merong foreign help. And salamat kung merong ganon, di ba? So, pero, well, by the grace of God, talagang gumamit ang Panginoon ng kakaiba.
beyond our human logic. Sino mag-aakala na sa liit lang ng ating simbahan, unti-unti tayong pinapalago ng Diyos? Amen? At kailan lang may mga konti tayong mga improvement dyan sa itong ating mga poste, no ho, na natapos na natin yung pangilalim para soon, no, para pag-itaas na lang lahat yung ating gagawin. Well, we welcome, no ho, all those prayers and help. Pero mga kapatid, minsan yung ating isip, talagang umaasa lang tayo doon sa ating mga nakasanayan. Pero ang ganda ng ating Panginoon, when God blesses us, no ho, it defies human logic. When He provides, it defies human logic. And He also used unexpected people. Nagulat ako, no, as we do this, no, may mga di mo akalain na sa simpleng tao lang kaya palang magbigay ng ganon para sa Panginoon. So, God used unexpected people. Now, dito sa talata na ito, ang ginamit ng Panginoon yung 4 na kitongin. Hindi sila pinapapasok sa loob kasi merong gate yung kanilang bayan. Hindi sila pinapasok kasi kitongin nga sila. Alright? So, nandun sila sa labas. Hindi naman sila pwedeng lumabas ng malayo kasi nandun naman yung Arameans. Ano ho? Subalit, sa sobrang tindi ng kanilang sitwasyon, sabi niya, kung babalik tayo sa loob, crisis din doon, wala nang pagkain doon, mamamatay din tayo doon. Kung mananatili naman tayo dito, mamamatay din tayo. Ba't hindi na lang natin subukan pumunta doon sa kampo ng Aram? Baka sakali maawa sila sa atin at tayo ay mabubuhay. So that's what happened. Sabi nila, why stay here until we die? The same question, bakit wala tayong gagawin? Mag-i-expect na lang ba tayo na may mangyayari sa ating bansa wala tayong gagawin? Meron pa tayong magagawa, manalangin para sa ating bansa. Amen? Amen. At kayong mga estudyante, ngayong pasukan, humataw kayo sa Panginoon. Amen. Yung mga klase natin, mga klase ninyo, dalhin natin, share ninyo ng gospel. Yung mga kapitbahay natin, share natin. Who knows? Amen. Who knows? Yung susunod nating ma-share ng gospel, magiging kapitan ng ating barangay. Amen. Magiging mayor ng ating bayan at magiging presidente ng ating bansa. That's the only hope. Ang sabi ng Bible, kapag ka ang mga wicked ang siyang naghahari sa bayan, malungkot ang bansa. Pero kapag ang mga righteous ang namamahala, punong-puno ng kagalakan ang bansa at ng pag-unlad. So sabi nila, why stay here until we die? So they move toward the enemy camp. And then when they arrive, eto, mga kapatid, the camp is empty. Alam niyo kung bakit? Meron ng ginawa. Nung gabing yon, pinarinig ng Diyos yung marcha, maingay na marcha na akala nila nilulusob na sila. And because of that, yung mga Aram niyan, mabilisan silang tumakbo, hindi na nila dinala yung kanilang mga gamit. They ran for their lives. Akala nila nilulusob na sila, yun pala, si Lord pa rin ang gumawa. Now, minsan natatakot tayo na gumawa, mga kapatid. Amen? Pero, ang gusto lang naman ng Panginoon sa atin, humakbang Tapangan natin, just like the 4 lepers. Wala tayong gagawin dito, mamamatay din naman Pag papasok tayo sa loob, mamamatay din tayo, wala nang pagkain doon. Ba't di na lang natin subukan na umabante? Hanggat hindi natin susubukan, hindi natin makikita na meron na palang ginawa ang Panginoon. Amen? God is always ahead of us. Lagi siyang merong ginagawa. Amen. Amen. Meron. Merong ginagawa ang Panginoon. Kailangan lang nating humakbang para makita natin ang mga ito. So God caused the Arameans to hear chariots, horses, a mighty army. So they fled. And guess what? The first people to discover the miracle were not the generals. Yung mga outcast. At according to the most Bible scholars, ginagamit nila itong passage na ito to convey the life of the first witness of the gospel. Sila yung mga witness of the gospel, mga evangelist, because
Sila yung nagbalita. So, God often works through unlikely people in unexpected ways. Amen ba? God often works through unlikely people in unexpected ways. Isa na tayo doon. Isipin natin lagi, we don't deserve, hindi ako magaling dito. Share ka lang, yun lang ang trabaho mo. Mag-pray ka lang, yun lang ang trabaho mo. Amen ba? Amen. Remember that God works through unlikely people, and we are those people. So God's power is most visible when human strength is absent. Wala na silang hope. Nagbakasakali na lang sila. Finally, God's deliverance must be shared. Yung naranasan mong breakthrough. Humakbang ka, yes, humakbang ka. Yun lang, papel mo eh. Para makita mo yung ginawa ng Diyos. Pero may ginawa na ang Diyos bago ka pa humakbang. Amen? At eto mga kapatid, yung breakthrough, yung blessing na naranasan mo, yung freedom, yung fire, yung focus na naranasan mo sa Panginoon, it must be shared. Amen? Look at verse 8 hanggang 20. The lepers initially keep the food and treasure for themselves. Nag-hoarding sila. Sabi niya, sarap nito. Nag-inuman sila, nagkainan sila, busog na busog sila, lahat ng mga ginto na naiwan. No, hinort nila to. Pero sabi nila, nag-usap-usap sila. Sabi niya, what we are doing is not right. This is a day of good news. Hindi pwede na yung blessing na ating natanggap, tayo-tayo lang. Hindi rin ito para sa, hindi natin ito mauubos. Yung ating naranasan na mabuti sa Panginoon, it's not right na tayo-tayo lang makakaranas na ito. Yung joy, yung peace, hallelujah, yung eternal life, come on. Yung kapayapaan na lang, hindi mo mabibili yan kung saan-saan. Pero, libre nating natatanggap yan when we come to know the Lord. Sabi nila, hindi pwede na i-hoard lang natin yung kabutihan ng Diyos, yung naranasan natin sa Panginoon. Yung healing, yung deliverance, yung provision ng Lord, hindi pwede na tayo-tayo lang. Sabi niya, what we are doing is not right. This is a day of good news. At kailangan maibahagi natin sa mga nangangailangan. Dito hindi na natin maubos yung pagkain, samantalang doon, kinakain na nila yung kanilang mga anak. In other words, people right there are struggling. People over there are dying. Well, dito sa camp natin, the camp of breakthrough, tayong mga mananampalataya sa Diyos, naranasan na natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi pwedeng hindi natin ibahagi sa kanila. Amen? Kaya sabi na, let us go back and tell the city. And this is the nature of evangelism. It started with a few, with the outcast, with the unworthy, with the undeserved people. Pero nung naranasan nilang kabutihan ng Diyos, ano sabi nila? It's not good to keep it ourselves. Sabi niya, why don't we tell the people in the city? And then, bumalik sila doon, they were outcasts. They were nothing. Mga tao sila na kung titignan ng madla, walang kwenta, walang dating. And yet, they were the very instrument to spread the good news. Amen. Spread the good news. Kaya mga kapatid, this coming Friday, meron po tayong Vision Encounter Retreat. Alright? Sabi ko nga, I experienced the Lord. I encountered the Lord. Sa mamagitan ng mga activity or event na yan, alam mo, I was so happy. I was so blessed. It changed my life. It changed my perspective. It helped me. It gives me clarity with my purpose in life.
At marami dito sa ating church, hinikayat ko din sila, kung mag-join kayo ng Vision Encounter Retreat. Ang dami ng mga buhay na nabago. Ang dami ng mga buhay na talagang ngayon naglilingkod na sa Panginoon because of this wonderful experience. Every Vision Encounter, lagi kaming nakakaranas sa kabutihan. Yung nangyari nung nakaraan, iba. Laging fresh si Lord. Alright? Kaya dito sa church natin, talagang pinopromote natin to. You join. Ito yung pinakamagandang simula mo. You join the Vision Encounter. You will encounter the Lord and it will change everything. Well, hindi natin maikaila na maraming nag-join dito pero nawala. Amen. Pero marami ding nag-join dito na nanatili hanggang ngayon. At ito ang nakikita ko, no? Hindi lang sila nanatili hanggang ngayon, naayos ang kanilang buhay. At naging pagpapala sila sa marami. It's not good to keep it ourselves. Why don't we tell them what the Lord has done in our lives? Amen? Amen? So, kung decided na kayo, no, mag-register na kayo para this coming Friday, no, sama-sama nating mag-fiesta sa kabutihan at maranasan natin ang Panginoon. Are you excited about it? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So they go back and tell the city. The same principle, no? We go back to where we came from and tell them about the good news. May pag-asa pa ang Pilipinas. Sino niniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas? Actually, naisilang na ang pag-asa. May ginagawa na ang Diyos sa hinaharap. At yung ilan sa atin nakakaranas na nakikita na natin yung mga magandang bagay na ginawa ng Panginoon. Ang tanging kailangan na lang natin gawin is to go back and tell them the good news. The entire city was changed. At totoo nga, nangyari ang promise ng Lord, ang prophecy ng Panginoon na magmura ang mga bilihin. So, God's blessings are not meant to be hidden, but shared. Amen? The life, the eternal life that we receive from the Lord is not meant to be hidden. The light that we have from the Lord is not meant to be hidden, but to be shared. Amen? And good news is not complete. Good news becomes incomplete when it is not shared. Amen. Amen. Ang mabuting balita ay hindi kumpleto kapag hindi ito ibinabahagi. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Amen? Kung si Lord nag-respond sa bansang Israel, wala pong pinagkaiba. Kayang baguhin ng Panginoon yung ating bayan. Amen? Sinong magkukumit simula bukas, mag-join ka sa prayer and fasting? Ha? Alam mo, kung hindi ka mag-join dito, huwag ka na lang mangdamay ng iba, malaking tulong na yon sa ating bansa. Amen? Ha? Narinig niyo ba ako? Yung iba kasi medyo matalino na masyado, matagal na tayo nagpipray, wala namang nangyari. Kung hindi ka komportable na mag-join nito bukas, huwag ka na lang mangdamay, ha? Sabi mo sa kanila, huwag ka na lang mangdamay. Huwag mo kong idamay, ha? Sabihin mo. Kung ayaw mo, huwag mo kong idamay, ne?
Kanina, habang nag-i-scroll ako, just this morning, habang nagpipray ako, and then nag-scrolling lang ako ng konti sa Facebook, nakita ko yung mga live stream ba? Yung building na nag-collapse dito sa Santa Maria. It grieves my heart, ano? So, kanya-kanya silang banat doon. Yung contractor, sabing ganon. Substandard, sabing ganyan. Pero iba yung nakikita ko, sabi ko, nakita ko yung ating bansa, nag-collapse na. This is our nation. This is the type and the picture of our nation. It's collapsing nowadays. Yung mga Kristiyano, ayaw nila sa prayer, ayaw nila sa word, ayaw, lalo na yung fasting, ayaw ng mga Kristiyano ng ganyan. Di naman lahat, pero maraming ayaw na. But don't you know, those are our foundation. Diyan tayo tumatatag, diyan tayo tumitindi. Now, what I was seeing this morning is not an ordinary building, but what I'm seeing was the infrastructure and the structure of our nation is collapsing. Tayo po yung mga materialis ng ating bansa. Nakadepende sa atin, lalo na mga Kristiyano, ang muling pagbangon ng ating bayan. Remember, when God responds to impossible situation, gagamit siya ng mga simpleng tao. And this morning, I challenge you, be that person. Amen? Be that person. God uses unexpected people in unexpected ways. And I want you to be that unexpected people. Sino magkukomit? Pastor, bukas, sasama ako sa prayer and fasting. I am that unexpected person. Tingin man ng bansa sa atin, tingin man ng mga political analyst, at yung mga matatalino dyan, obsolete na yung prayer. They would see us as, outcast. But it was the outcast people ginamit ng Diyos para makabangon ang bayan. Amen? So, I want you to coordinate with your life group. Alright? Coordinate po kayo sa mga life group ninyo. Hindi natin ito masyadong na-promote. Gusto ko biglaan naman para maiba. Right? But tomorrow na po magsisimula yung ating 21 days prayer. Ginagawa po natin ito 3 times a year. At ito yung pangalawang round natin na manalangin for 21 days. You can skip 1 meal, or 2 meal if you want, kung depende sa deal mo sa Panginoon. Pero laging tandaan, laging tandaan, si Lord, ino-honor niya yung ating covenant sa Kanya. So when you pledge to the Lord, when you commit, Lord, I want to involve myself, I want to join prayer and fasting for 21 days, I want to pray for our nation, I want to pray for our church, for my family. Well, from pages to pages, makikita po natin, marami pong pangako ang Diyos sa mga tumutupad sa Kanya. God responds. He always do. Amen? So, yeah. Again, this coming Friday, yung ating encounter, mag-register na po kayo. Alright? So, right after the service, I want you to connect with your life group. Kung wala pa po kayong life group, marami po tayong mga life gate dyan, magkalat, mag-join po kayo para kasama po kayo sa prayer natin simula bukas. Amen ba? Amen? Did you learn something today? Hallelujah. Those outcasts, sila yung ginamit ng Diyos. At naniniwala po ako, when we bend our knees in prayer before the Lord, and when we obey the Lord, doon natin makikita ang dakilang gawa ng Diyos.
And now that you experience the goodness of God, go back to the city and tell them of what the Lord has done in your life. Amen. Amen. If you are that person, I want you to lift up your hands.